Hello, hello, hello. Magandang umaga po sa lahat at muli tayo ay narito sa pagsiservisyo sa Panginoon sa pagbibigay ng kanyang banal na salita para makapagpahayag sa mga tao na naliligaw ng landas. Ang ating pong topic ay Understand the Word of God through the guidance of Holy Spirit. Yan po. Through the guidance of the Holy Spirit. Yan. Yan po yung ating thumbnail na ginawa. Understand the Word of God through the guidance of the Holy Spirit. Unawaing mabuti ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu. Kasi kung wala pong patnubay ang banal na Espiritu, kahit po anong talino nyo, kahit anong galing nyo, kahit pa anong taas ng pinag-aralan nyo, hindi nyo rin po makikita at malabo pa rin sa inyo para makita ang katotohanan sa kaligtasan. Yan po ang aking talagang masasabi sa inyo. Kaya kailangan po may patnubay ng banal na espiritu ng Diyos. Ako nagtataka dahil ang dami ng sumibol na mga denomination dito sa sangka-Kristiyani kang sangka-Kristyanuhan. Ang dami lumabas ng denomination upang talukbungan at lumabo yung katotohanan. Inililisya, napakatalino ni Satan talaga, oh. Tapos ang lumalabas pa, kami yung bago. Kami yung bagong denomination, kami daw yung bagong reliyon, at yun daw aming mga turo ay napakalalim, hindi daw nila maabot yung mga turo. Samantalang, kung may patnubay ng banal na espiritu, unawang-unawa ninyo. Alam nyo ba, kaya nilalang ng tao ang Diyos na may talino. Kaya tayo nilalang na makaunawa. Yung mga iba nga, hindi no read no write, pero nakakaunawa, matalino, oh. Matalino yung mother ko, no read no write, pero nakakaunawa siya, meron siyang pangunawa at alam niya ang masama at mabuti. Pero ang pinagtatakahan ko, bakit pagdating dito sa salitang kaligtasan, bakit laging parang ang tao ay tinatamad, parang ang tao ay ayaw nilang hukayin, samantalang yung mga matatalino, nakakapag-aral, nakakapag-research, o yung mga sabihin na natin, yung mga nagtatrabaho sa bangko, tatalino nila sa pagkukompute, sa pagkukwenta. Yung mga teacher, ang galing magturo. Pero bakit yung, yung mga iba, pero hindi naman lahat, sapagkat yung iba nakakaunawa na ng kaligtasan. Yung iba, ewan ko ba, ang panahon na uubos lang sa mga walang kaparakan. Hindi ko naman sinasabi na masama ang magtrabaho. Hindi naman. Maayos ang pagtatrabaho. Ako nga nagtatrabaho pa rin eh. Pero kailangan po, alam natin at bigyan ng pansin at bigyan ng panahon. Ano ba itong sinasabi nitong si Pastor Nato o yung ibang taong narinig? Bakit parang sa aking pag-iisip malalim, pero bakit siya nakakaunawa, naiintindihan niya at naisasalaysay, oh. Ganyan po, oh. Alam nyo, alam nyo kung bakit ganon? Pilit na na ikinukubli na 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 inilalayo ng kaaway yung katotohanan. Meron pong verse niyan. 1 Corinthians 4:3. At yung kasunod na verse, ang sabi doon binubulag. Doon sa 3, kinukubli. Doon sa mga hindi ligtas. Kaya kung ang sakit pakinggan, kung hindi mo ito alam, itong sinasabi ni Pablo, yung ibinigay ng Diyos kay Pablo para isalaysay sa tao, ipahayag sa tao, kung hindi mo ito alam, nakakubli sa iyo. At alam mo, ang masakit dito, ang nakalagay doon sa verse 3, sige nga, tingnan natin sa Bible. Ito babasahin natin sa verse 3. Binuksan ko yung Bible ko eh. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3, at kahit ang aming ebanghelyo, kung ang aming ebanghelyo ay
natatalukbungan o naikukubli ng kaaway, ito ay naikubli o may talukbong lamang sa mga hindi ligtas, sa mga napapahamak. O meron nyo yan. Hindi ako nagsabi niyan. Bible ang nagsabi. Kung hindi nyo ito alam, hindi kayo ligtas, sa madaling salita. Diretsahan na lang ang pagsasalita, kasi kung paligoy-ligoy pa, ako kahit kung nasasaktan kayo, kung hindi nyo ito pakinggan, okay lang. Basta masabi ko lang yung gustong ipasabi ng Panginoon. Hindi kayo ligtas, inuulit ko, kung hindi nyo alam yung sinabi ni Pablo. Opo, hindi po kayo ligtas. Masakit, pero yun po ang katotohanan. O, sabi dito, sa kanilang kalagayan, ito sa 4 yung kasunod na verse, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Biro nyo yun, akala nyo mananampalataya kayo, napunta kayo sa church, nagsisimba kayo, naglalaan kayo ng panahon, nagbibihis, namamasahe, papunta sa church. Pero kung hindi nyo ito alam, binubulag kayo ng Diyos ng sanlibutan ito ang inyong mga pag-iisip. At sinasabi dito sa verse 4, hindi kayo mananampalataya kahit na kayo nagpupunta sa church. Upang, ito yung kasunod na, upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kalwatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan po. So, ito po yung aking ginawang ito po yung aking ginawang katha para mabuo ko po itong aking message na ito na ibibigay sa inyo. Ginawa ko po ito sa pamamagitan po ng tulong ng Banal na Espiritu. Hindi ko po ito magagawa kung ako lang mag-isa, kasi nakapaloob po yan dito sa pahayag kong ito na yung katalinuhan ng tao hindi sapat. Sige, yan po. Basahin muna natin yung ating verse, tapos tayo'y mananalangin. Babasahin natin yung ating verse. Understand the Word of God through the guidance of the Holy Spirit. Unawain mabuti ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu. Ang ating verse is 2 Timothy 3:16. Hindi ko na rin nailagay dito, dapat ikasama din yung 2 Corinthians 2:4. Pero mas maganda po itong ating verse na kinuha ko, kasi kuhang-kuha po nito yung buong katha, yung aking tinata. Sige, ating basahin yung verse. Basahin natin yung verse. Sabi po dito, all scriptures is given by inspiration of God. So, hindi po natin masasabi na itong Biblia ay gawa-gawaan lang ng tao. Ito yung inspiration po ng Holy Spirit, God. Kasi si God the Father, God the Son, si Jesus Christ, at saka yung Holy Spirit iisa. By the inspiration of the Holy Ghost, nagawa po ito. Ini-inspired nila yung tao para makasulat ng Bible. Kaya nabuo itong Bible. Yun naman kay Pablo, yung 13 books niya, mismong kinuha siya ng Panginoong Jesucristo, ibang pangyayari sa kanya. Ang ganda nga po Sabagay, Jesus Christ, the risen Lord Jesus Christ in heaven, nasa heaven na po siya. So kinuha siya doon, para na rin siya yung Espiritu, kasi isa naman sila Kinuha si Paul, doon naman niya ibinigay yung instruction para mabuo yung 13 books. Kaya ibinigay niya, kaya nabuo na rin po itong Bible. Ang sabi po dito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, sa doktrina po ng gospel. Ang ibig sabihin ng doktrina ay yung katuruan. Doctrine is katuruan ng gospel. For reproof, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Sige po, tayo manalangin. At
para makapagsimula na tayo. O Amang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Muli po kami lumalapit sa inyo na nahipuin niyo po kaming lahat, Panginoon. At hayaan niyo pong mapuno kami ng iyong banal na Espiritu. Bagamat naninirahan ang banal na Espiritu mo, o aming Diyos, sa aming mga puso, sa aming mga sarili, hinihiling pa rin po namin ang kapunuan sa oras na ito para yung pong gusto mong ipahayag sa mga makakarinig nito ay maunawaan nila, tumimo sa kanilang mga puso at magamit nila ito sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ingatan mo kami lahat. Ibigay mo ang aming mga pangangailangan. Palakasin mo kami at ilayo mo kami sa mga karamdaman, kapahamakan, sa mga tukso at sa lahat ng bagay na bumabagabag sa aming kaisipan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso. Salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati namin ang iyong banal at dakilang pangalan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Yan, para po maliwanag. So, ito po yung aking katha, po, dito sa susunod, basahin niyo po yung aking kinatha. Yan. Paliitin natin si Donato. Yan. Yan yung kinatha natin, ha. Basahin natin. Ito po yung kinatha natin. Sa pamamagitan ng Banal Espiritu ay nabuo ko po. Through the inspiration of the Spirit of God, the Word of God was written that would save mankind. This book consists of prophecy and mystery. Those who read it must be indwelt by the Holy Spirit of God to understand it. Their own ability and intelligence are not enough to understand it. Be careful, because it is also used by enemy to destroy and confuse the mind of the reader to not understand the words of salvation that are appropriate for him or for mankind. So, yan po ang ibig sabihin. Ano po? Yan po yung sulat, pero dito ko na i-transfer. Yan. So, basahin natin sa Tagalog para yung mga kamag-anak ko, yung mga kababayan natin, ay mga kaibigan ko, hindi naman lahat magagaling tayo sa salitang Ingles. So, basahin natin sa Tagalog. Sa pamamagitan ng inspirasyon ng banal na Espiritu ng Diyos, isinulat ang salita ng Diyos na magliligtas sa sangkatauhan. Ang aklat na ito ay binubuo ng propesiya at misteryo. Ang mga nagbabasa nito ay dapat pinapanahanan ng banal na Espiritu ng Diyos upang maunawaan ito. Ang kanilang sariling kakayanan at katalinuhan ay hindi sapat upang maunawaan ito. Mag-ingat, dahil ito ay ginagamit din ng kaaway upang sirain at lituhin ang kaisipan ng bumabasa, upang hindi maunawaan ang mga salita ng kaligtasan na angkop sa kanya. Yan po. Yan. Ito yung unang parte, kasi hinati-hati ko po yan kung makikita nyo kung through the inspiration of the Spirit of God. Yan through the inspiration of the Spirit of God. Hinati-hati ko po yan para maipaliwanag ko po sa inyo. Through the inspiration of the Holy Spirit of God. Yan Yeah. Yan, through the inspiration of the Holy Spirit of God. Pero kapag inalis natin ito, yan ang nakikita natin yung ating titled. Pero pag inilagay natin yan, diyan po natin ipapaliwanag isa-isa. Ano po? Yeah. Through the inspiration of the Spirit of God. Yan. Babasahin ko po sa Tagalog para madali tayo.
Pero inyong i-copy ito, i-screenshot nyo po. Ito po yung napakagandang katuruan. Iisa-isahin po natin yung aking kinatha at ipapaliwanag ko sa inyo sentence by sentence. Ano po? Si Jesus ay nakatakdang mamatay sa krus. Kung gugustuhin niyang hindi mangyari iyon, pwede siyang humiling sa Ama at bibigyan siya ng maraming anghel upang iligtas siya. Kung magkagayon, hindi matutupad ang mga kasulatan na kailangan mangyari. So, alam niyo kung bakit ko itong mga verse na ito kinuha. Makakameron kayo ng idea na ang salita ng Diyos, ang Bible, ay ginawa na hindi sa pag-iisip ng tao. Bagamat ang sumulat ay tao, pero inspirado siya ng banal na Espiritu ng Diyos. Ini-inspired siya para mabuo yung sulat na yun. Sino sumulat niyan? Si Matthew. Yan ay naroon doon sa 26, chapter 26, 53, 54. Na kaya palang gawin ng Diyos na siya hindi mahirapan sa krus. Kaya. Kasi humiling lang siya sa Ama dahil hinubid niya yung kanyang kapangyarihan dahil ang anak at saka yung Ama iisa, makapangyarihan din yung anak. Pero nung siya naging tao, hinubad niya yung kanyang kapangyarihan. So kahit na hinubad niya yung kanyang kapangyarihan, pwede niya rin tawagan ng Ama, padala niyo ako dito ng 10,000 mga anghel at iligtas ako dito sa mga Hudyong ito na magpapako sa akin sa krus. Ayaw ko mamatay sa ganito, napakasakit. Kaya. Pero anong sabi niya? Anong sabi niya? But will not fulfilled, which really should not happen. Dahil matutupad ang mga kasulatan na kailangan mangyari. Kailangan matupad yung kasulatan. Sige. Sa number 2, dito, therefore man is, kaya ang tao ay nagkakamali ay sapagkat hindi alam ang kasulatan. Tama nga naman. Kaya tayo nagkakamali. Hindi natin inaayos. Binigyan na nga tayo ng katalino. Bakit ayaw nating i-research kung yung bang mga pinagsasasabi nitong taong ito ay tama? I-research natin kahit yung nasa harap kayo ng pare. Kung yung kanyang sinasabi ay katotohanan at may binanggit siyang verse, buklatin nyo yung inyong Bible. Binigay sa atin yung Bible para yan sa tao. Para sa kaunawaan ng tao. Huwag kayong tamad na magbasa ng Bible dahil yan ang magliligtas sa inyo. Hindi kayo kayang iligtas ng inyong pagpunta sa simbahan. Hindi kayo kayang iligtas ng inyong mga fellowship doon. Hindi kayo kayang iligtas ng inyong mga panalangin kung hindi nyo alamin yung salita ng Diyos sa Bible. Kung malayo kayo, kung makikinig lang kayo doon sa mga nasa unahan ninyo, yung mga nagsasalita, pwedeng ang kanilang sasabihin doon ay yung gusto lamang nila. Ay ang gusto nyo ay maligtas, hindi naman niya sinasabing kayo maligtas. Ako, lahat ng aking sinasabi mensahe ay para sa kaligtasan ng tao. Hindi ako nagpapahayag ng prosperity, yung para sa kaunlaran, sa blessing, hindi. Kahit sa healing, ako nananalangin, request lang kung ang isang tao ay may sakit. Pero hindi ko yung pinag-uusapan dito sa aking pahayag. Lahat ng pinapahayag ko ay may kaugnayan sa kaligtasan ng tao. Dahil mahal ko ang inyong kaluluwa. Kaya ako naririto dahil sa inyong kaluluwa. Tandaan nyo yan. Yan. Ipagpatuloy natin. Kailangan matupad ang kasulatan na ipinahayag noong una ng Espiritu Santo. Espiritu Santo. Nakikita ba natin yung Espiritu Santo nagsasalita? Hindi. Ibinibigay niya rin sa tao na isinusulat ng tao sa kanyang mga propeta. Sina propeta Isaias, Ezekiel, Jeremias. Ibinibigay niya doon para isulat niya, para yun ay maunawaan ng taong makakabasa na ito pala sinalita ng Diyos. Ang Espiritu, hindi naman siya maisusulat dahil ang Espiritu, walang katawan. Siya ay air, hangin siya. Parang hangin. Sige, pagpatuloy natin dito sa katapusan. Ay, hindi pa pala. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang
upang tayo'y matuto. Kaya nga tayo binigyan ng pag-iisip reasoning, para tayo matuto upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Saan niya sinabi? Romans 15:4. Ito Romans 15:4. Kaya inyo po itong i-screenshot na, napaka-importante po nito. Yan, ito na yung ating verse. Ito yung all scripture are inspired by God. 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Kung walang inspiration ng God, hindi masusulat. At saka magtataka kayo, itong Bible talagang ito, gusto itong wasakin, walain. Ang tagal na nito, ilang libong taon na ito, pero wala, hindi ito nasira. Itong pinagtataguan ng original na Bible sa Roma, nasunog yung pinagtataguan nito. Pero meron pa ring kopya. Yung original, pero nung masunog ito, may mga kopya na. Kaya nanatili yung kopya. Nanatili. Meron nyo yan, ang galing ng Panginoon, hindi niya pinababayaan. Ngayon ilang bilyon na yung kopya nito. Bukod pa yung e-book, yung nasa mga cellphone. Paano pa yan mabubura? Wala nang pag-asa. Kaya ang ginawa ni Satanas ng kaaway, ng ating kaaway, ang kaaway ng Diyos. Kasi yan, si Satanas pwedeng maging kaaway ng tao, pwede ding maging kaibigan ng tao. Kaya nga siya naririto para maging kaibigan ng tao, para sirain yung ating kaalaman patungong sa katotohanan. Kaya ang ginawa niya, lilituhin na lamang ang tao. Gagamit din sila ng salita ng Diyos para sirain yung katotohanan. Para sirain yung magandang plano ng Diyos. Ang gagamitin din ni Satanas. Kaya mag-iingat kayo, lalo-lalo na yung mga pastor. Yung mga pastor, laki ng pananagutan yan. Mga kaparean, laki ng pananagutan. Mga ministro na tinatawag, malaki yung pananagutan nila. Kapag hindi nila alam na yung kanila itinuturo, hindi makakapagligtas. Unang-una muna, alamin muna nila kung paano nila maililigtas ang kanilang sarili. Pagkatapos noon, iligtas nila yung mga taong makakarinig sa kanya. May verse yan. Basahin natin yung verse yan, baka sabihin nyo, yan, binuksan ko yung Bible ko. Yan. 1 Timothy 4:16. Sabi dito sa 1 Timothy 4:16. Kaya ito, ang laki ng pananagutan ng mga pastor. Pakinggan nyo. Ingatan mo ang iyong sarili. 1 Timothy 4:16 ito ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay may liligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Basahin natin sa Ingles para lalong mas mas maintindihan sa mga magagaling sa Ingles. Sabi sa Ingles, take heed unto thyself and unto the doctrine. Doktrina pinag-uusapan dito Ano bang ibig sabihin ng doktrina? Yung pagtuturo. Kaninong doktrina ito? Itong sinasabi dito sa 1 Timothy 4:16. Doktrina na ibinigay ng risen Lord Jesus Christ kay Paul. Kaya kung hindi itong iyong ituturo, hindi mo maililigtas ang iyong sarili, hindi mo rin maililigtas ang iyong mga tagapakinig. Napakalinaw. Sino bang nagsasalita nito? 1 Timothy 4:16, si Paul. Hindi ako kumukuha ng aking itinuturo. Ipinapahayag na hindi lahat galing dito sa sulat ni Paul. Gumagamit lang ako doon sa labas ng sulat ni Paul, katulad kanina yung binabasa natin. Yan, binabasa natin, Matthew. Inilagay ko dito, ito Matthew, Hebrews, ito Peter, yan hindi sa atin. Hindi sa ating body of Christ yan is sa Israel. Pero, kaya ko ito ginawa, ay para magkameron kayo ng idea kung papaano nagagamit ang tao ng banal na Espiritu ng Diyos noong unang panahon
para mapatunayan ninyo na yung sinasabi ko ay may katotohanan. Pero ang magliligtas sa atin ay ang mga sulat ni Pablo, kasi yan ay para sa body of Christ. Ikaw ay hindi belong sa Israel, kaya wag mong yayakapin ang lalabas sa turo ni Pablo. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Yeah. Tuloy natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ito sa Hebrew na ito, Hebrew 4:12. Ito na oh. Ito na oh. Yan, Hebrew 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ganyang katindi, ganyan ang lakas ng kapangyarihan ng banal, ang salita ng Diyos. Yan po yung Word of God. Kaya ang ating topic ngayon ay yung Word of God oh. Yan. Tapos dito, itong huli oh. Knowing this first, that no prophecy of the scripture of any private interpretation yan is sinulat naman ni Pablo bakit ito naisulat ni Pablo? Si Pablo isang mangingisda lamang, hindi naman siya mataas ang pinag-aralan na katulad ni Pablo, hindi siya mataas ang pinag-aralan na katulad ni Luke. Si Luke ay doktor ni Matthew, si Matthew yung tax collector, may mga pinag-aralan yan bakit ganito ang sulat niya? Ang sabi niya sa Tagalog una sa lahat dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pangkahulugan lamang. So yung mga isinusulat ng mga propetang ito ay hindi fake, hindi bad news, galing sa inspiration of the Holy Spirit. So kaya nga yan kaya ko nga ito ibinigay sa inyo. Kumuha ko ng iba't ibang verse na sa labas ng sulat ni Pablo ay para magkameron kayo po ng idea kung paano nagagamit ng banal na espiritu yung mga tao na nagpapagamit sa kanya, na naglilingkod sa Diyos. Sila ang nagsusulat dahil sila ang may katawan, sila ang makakahawak ng ballpen, may isusulat nila. Ang pinagsusulatan ng araw hindi papel, yung mga skin ng ng mga sheep, yun idadaan sa tannery, parang sakatad, pinaninipis yun, ibinibilad, tapos doon isinusulat. Kasi ako po leather maker din ako leather jacket maker ako nung araw, gumagawa po ako ng leather jacket, kaya alam namin yan. Marunong din ako magsunog ng balat, sinusunog ko yung balat. Yan, sa tannery dyan isinusulat yan para hindi mabura, at ang mga ink noong araw matitindi yan, hindi basta-basta nabubura kahit na mabasa pa ng ulan. At yan, ginugupit nila yung tabi, mahaba yan mahaba, merong ang sukat niyan mga siguro 12 inches isang ruler, tapos mahaba yan. Kung gaano kalaki yung pinagkuhanan na tupa, ganon din ang kalaki. Yan kanilang isisinop yan sa paggupit. Tapos yung dulo niyan ikakapit sa isang kahoy, tapos at saka yung ibaba ikakapit din niya, tapos ibabalumbon, nakabalumbon yan, tapos ilalagay sa cabinet nila, nakafile. Ganon ang pinaglagyan ng sulat sulat na salita ng Diyos nung araw. Kaya masisinop ang mga kaya nga ibinigyan tayo ng pangunawa, ng karunungan para masinop, maisulat yung mga ganyan salita. Pero yung sila pinagtagan niyang isulat para sa kapwa natin na sa iba't ibang henerasyon na inabot natin Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Siya ang gumawa ng kaparaanan na yan. Kaya tayo, yung ating kaunting pag-iisip, atin naman tuklasin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ng Biblia, na makakapagligtas sa atin. Tuklasin natin, magtiyaga tayo. Pag-anuhin natin yung sarili natin. Tayo ngayon nagpe-Facebook, tayo naman nanonood sa YouTube. Hindi masama yun. Hindi ko kayo binabawalan na mag-Facebook pero bigyan nyo din ng panahon yung salita ng Diyos. Kung paano ito lang gumawa, meron yun, yung proseso, yung pagsusulat na yun, tapos hindi mo naman babasahin. Ilang henerasyon ka
bago bago nakarating si Ayon. Oh, kaya kung malalaman mo yung pinagsimulan kung paano yung ginawa, yung mga in-inspired ng Holy Spirit, dapat bigyan mo naman ng puso. Oh, sige po. Tayo po na, pagpatuloy natin. Ah, yan. Punta tayo sa pangalawang topic. Yan ang ating topic na pangalawa. Kasi ito, kaduksong na ito nung katha ko na itong salitang ito, the word of God was written that would save mankind. Kung paano niya nasave ang... Kaya ito, yung aking thumbnail, makikita nyo, Bible yan, o dyan isinulat yung makakapagligtas sa tao. Ang lahat po ng isinulat sa Biblia ay para po sa kapakanan ng tao. Kaya nga ito'y ginawa ay para sa tao. Tapos hindi mo papansinin. Ililigtas ka nito. The word of God was written that would save mankind. Ililigtas ka nito pero hindi mo pinapansin, natitisod mo lang, natatabig mo lang sa cabinet. May Bible nga kayo. Pag sinabi, ay may Bible ba kayo? Ay, ang tigas mo magsalita. Ba, may Bible kami. Oh. Pakikita mo pa ito. Pero ang tanong, binabasa mo ba? Tinutuklas mo ba yung nasa loob nito? Yun ang importante po. May Bible nga kayo. Kung hindi nyo naman tinutuklas, wala rin naman. Kung hindi nyo binabasa. Kasi ang ating pananampalataya ay sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos. O, may katotohanan ba yung sinasabi ko? O, sige. Balik ulit tayo sa Bible. Buksan ko ulit yung Bible ko. Romans 10:17. Yan Sabi dito sa English, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yung ating pananampalataya daw, lalago yan, lalakas sa pamamagitan ng pakikinig. Pero kasama na rin doon ang pagbabasa. Yung lang ang isinulat sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Huwag kayong titigil, huwag niyong tutuldukan kung saan kayo, ay tama na ito sa akin, na ako, basa pa rin kayo. Huwag niyong hihintuan. Mag-Bible study kayo, magpaliwanagan kayo kung kayo apat, merong idea yung isa, i-share, mapapakinggan mo, ay hindi ko alam yun, yung sinishare ni Kaya maganda yung nagba-Bible study, bigyan nyo kahit 30 minutes. Nakakaubos nga tayo ng isang oras sa Facebook, sa YouTube. Yung isang sini nga, 2 hours yung 30 minutes, hindi mo pa maibigay. Mag-Bible study kayo, gumagastos ka, umagastos ka sa mga walang kapararakan. Paghandaan mo, maganda ka ng kape, tinapay. Yung mga imbitahin mo sa bahay, mag-Bible study kayo. Imbitahan nyo ako, pakape nyo ako. Ganun lang para lumawak yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. Pero kung kayo mag-iimbita, imbitahin nyo yung sa alam nyo, merong alam para maidagdag doon sa kaalaman ninyo. Yun po ang pinakamaganda. Kasi maikli lang ang buhay natin dito sa lupa. Pag ito'y hindi pa natin pinagtiyagaan, mamamatay kayong nakanganga. Hindi kayo ligtas yung kanina sinabi ko hindi ko na uulitin, hindi ko nabubuksan yung Bible, ang hirap magbukas pag ganitong nakaharap tayo sa binubuksan ko lang yan sa mga sa mga medyo importante. Yan. Yeah. Yan. The word of God was written that would save mankind. Yan. Ito. Ilan ba yung ating verse natin dito? Yan. Tatatlo lang yung verse natin dito. Yan. Sabi dito, yan. I-screenshot nyo yan ha. Mapakinggan ito.
Ang salita daw po ng Diyos, ito sa ano, ito yung aking paliwanag pero ganoon din ang nakasulat doon sa ano. Kaya lang para madali nyo maintindihan, kaya sinushortcut ko. Sinabi ito sa Romans 29:30. Ang sabi dito, kailangang mapakinggan ito. Gumawa ng paraan para mapakinggan ito ng mga taong umiibig sa Diyos. Kaya ano, gumagawa ko ng paraan. Nagsisikap ako, gumagawa ko to. Akala nyo ba yung gumawa ng ganitong mga thumbnail na ganito, copy paste na ganyan, mahirap din yan kasi pag nagkamali kayo, buburahin nyo, papalitan nyo. Yan ay aking inaareglo mabuti para maipaliwanag sa inyo. Yan. Kaya kailangan daw ito mapakinggan ng mga tao. Ngayon, kung yung mga tao ay tamad, gagawa ka ng paraan sa ikaw nakakaunawa at nakakaintindi. Katulad ko, ako hindi ako tumitigil. Meron ba akong kinikita dito? Wala. Wala akong kinikita dito pero kailangan kasi yun ang sabi ng Diyos. Kaya kailangan akong sumunod. Kaya kahit sa ganito lamang, kahit ganito lang sa online, kailangan makapag-share ako, makapagbigay ako ng paraan para ito'y mapakinggan ninyo. Nasa sa inyo na yan kung hindi nyo ito papakinggan, hindi nyo papanoodin itong video na ito, hindi nyo ito maintindihan. Kaya nakalagay dito, kailangan mapakinggan ito, gumawa ng paraan para mapakinggan ito ng mga taong umiibig sa Diyos. Dahil marami mga tao umiibig sa Diyos, ayaw nilang pumunta sa impyerno, pero nakakapanghinayang. Hindi nila alam yung katotohanan, kaya kabilang din sila sa hindi maliligtas. Yun ang sinasabi ng Bible. Yun ang kaninang sinabi ko diretsahan. Huwag kayong magagalit sa akin, yun ang sinasabi ng Bible. Kung hindi nyo alam yung sulat ni Pablo, sorry. Kasi tinatalokbungan ka ni Satanas ng kaaway. Para hindi mo yan maintindihan. At anong ginagamit ni Satanas na pantalokbong? Akala nyo yung kumot, yung tuwalya? Hindi. Salita rin ng Diyos ang itinatalokbong sa inyo ni Satanas. Para hindi nyo makita yung katotohanan, yung liwanag na larawan ng Diyos. Sino larawan ng Diyos? Si Kristo. 1 Corinthians 4:4, yun ang sinabi ko kanina. Basahin nyo, ulit-ulitin nyo. Yan. Doon naman sa pangalawa. And the truth has to be acknowledged to them. Yan sa 2 Timothy 2:25. At kailangang maipahayag sa kanila ang katotohanan. Ito yung katotohanan na magliligtas sa atin. Ito yung doktrina ni Pablo. Yung mga ginagamit na doktrina sa Israel, yun po banal. Hindi ko po sinasabing yun fake. Pero ginagamit yun ni Satanas na ipahayag sa atin para doon tayo pumukus. Yun pangkaligtasan sa Israel para hindi tayo mapokus doon sa pangkaligtasan ng body of Christ na kung saan doon tayo ililigtas ng Diyos sa body of Christ. Binigyan tayo ng panuntunan ng Diyos itong para sa inyo itong para sa inyo. Huwag mo nang aagawin ito. Itong kay ito sa kapatid mo. Huwag mo itong aagawin, ito para sa kanya. Ito binigay ko sa kanya. At yan naman para sa iyo, ikaw huwag mo nga agawin. At ito para dito. Ganyan ang gusto ng Diyos. Malinis, organize. Pero anong ginagawa ng tao? Labo-labo. Bakit nagkakalabo-labo? Gawa yan ng kaaway. Ito, ang ganda pala nitong salitang ito sa Salmo. Ngayon, pag nabasa mo yung sa Salmo, ang ganda ng kahulugan nito. Ipamumuhay ko ito. Hindi mo dapat yun ipamumuhay. At yun para sa Israel. Ang ipamuhay mo, yung nararapat para sa iyo. Yung kay Pablo. Naintindihan nyo na itong. Kaya ako tinan nyo yung mga verse ko na pang pahayag. Puro galing sa sulat ni Pablo. From Romans to Philemon. 13 books yan. Pamaya, isasalaysay natin sa inyo yan. Ito yung sa last verse, Sa last verse, anong sinabi, Yan, Yan ang sa last verse. Marami ang mga matatalinong guro na nagtuturo at lagi din silang nag-aaral pero di naman sila makarating sa pagkakakilala ng katotohanan, yung ever learning. Kahit kayo mag-aral, kahit na kayo mag-Bible study sa bahay, kung ang inyo naman pinag-aaralan ay labas sa mga sinulat ni Pablo at siya ninyong pinamumuhay, katulad na bang pinakamagandang verse na yung seek ye first the kingdom of God. Yun. Tatanimin sa isipan mo, kailangan pala unahin muna natin yung mga magsimba. Pero yun hindi para sa iyo, para sa Israel yun. Yung ba'y masama? Hindi, mabuti yun para sa Israel. Pero walang saysay sa atin dahil tayo ay hindi Israel.
tayo ay body of Christ. Oh. Kaya pagka kayo natuto, may kahulugan yun, may reference yun doon sa atin. Ang kailangan muna, maalaman nyo yung basic bago yung sa iba. Pero ang pinakamainam, nakapokus yung puso mo dito sa sulat ni Pablo. Para ikaw ay maligtas. Kahit na ikaw ay hindi teacher, kahit na ikaw lamang ay tagapaglinis sa simbahan, kahit na ikaw ay isang basta may tungkulin ka sa simbahan, ikaw ay nagbibigay. Pag ikaw ay nagbibigay, give ha, hindi tithes. Kasi ang tithes sa Israel. Pag ikaw ay nagbibigay sa giving, meron ka na, kabahagi ka na rin ng body of Christ. Kahit hindi ka teacher, pero makikinig ka sa salita ng Diyos, isa sa puso mo. At dapat yung papakinggan mo ay alam mo na yun ay grace believer, grace teacher. Pag hindi grace teacher at ang itinuturo niya ay Israel, ay wala yan. Lalo na yung may mga turutot pang ganyan, naku, wag kayo doon. Lalo lang kayo mapapalayo, tuwan-tuwa lang sa inyo si Satan. Yan, di tapos na tayo dito, ano? Ano yung susunod nating, ano? Yan. Ito po, itong sumunod na ito, this book consists of prophecy and mystery. Ito yung pinakamaganda rito eh. Dito sa ginawa ko ito, kaya ito, yan eh, kinapipis ko yan, hindi ko yan type. Yan eh, galing yan sa PDF. Ikinapipis ko para malaman nyo yung ibig sabihin, prophecy and the mystery, yung pagkakahanay nito, yung pagkaka-organize nito. Kaya ito, i-copy paste nyo po ito, i-screenshot nyo ito, napaka-importante ito. Kasi, gustong-gusto ni Satan, kapag ikaw itinanong, pag sinabi ng teacher mo, pag sinabi ngayon, what are the two main division of the Bible? Titindig ka, sasagot ka doon sa teacher. Sabi, ma'am, o kaya sir, the two main division of the Bible is Old Testament and New Testament. Tuwan-tuwa dyan si Satan. Kasi ligaw ka na eh. Pag sinabing Old Testament at New Testament. Ang tunay, para sa ating grace believer, kung gusto mong ikaw ay mapasama sa ililigtas ng Panginoon sa rapture, ang two main division of the Bible is prophecy and the mystery, para hindi ka maligaw. Yung prophecy, lahat ito ay para sa Israel. At itong mystery na ito, itong lahat ng ito ay para sa body of Christ, sa mga hintil na katulad natin. Kasi ang body of Christ po, para sa inyong pagkakaunawa, ito po'y grupo ng mga Israel din na naniwala doon kay Pablo. At doon din sa mga hintil. Pero doon sa Israel, dito itong nasa kaliwa, ito'y purong Israel. Pero bakit din dito may Israel? Kasi may mga Israelita din pong naniwala doon sa mga ano ni Pablo. Alam niyo bang istorya ni Pablo? Bibigyan ko kayo tungkol po dito sa kanyang ginawang ito. Hindi na yung life biography ni Pablo. Tungkol lamang sa kanyang ginawa. Bibigyan ko kayo ng maikling paliwanag. Si Pablo, siya ay dating nasa relihiyon ng Judaism. Ngayon, siya ay isang Pariseo. Ang kanyang teacher ay si Gamaliel. Ang kanyang ama ay Pariseo din. So, I believe na si Pablo ay magaling magsalita. Pero dito, noong si Pablo, ang una niyang pangalan Saulo. Na-convert siya doon sa Acts 13 verse 2 hanggang 13 din. At doon, gumawa ang paraan ng Panginoon para siya makonvert. Kasi ang plano ng Panginoon, dadalhin siya sa mga hintil eh. Ngayon, kapag ang pangalan mo ay Saulo, pangalang Hebrew. Yan marinig lamang ng mga hintil, wala na, hindi ka napapakinggan ng mga hintil. Kasi ito isang Hebrew ito. Dahil may discrimination eh. May discrimination ng araw. Kasi ang mas kumbaga sa kalidad ng pagkakaintindi sa Panginoon ng araw
ay mataas ang kalidad ng Israel. Kaya itong mga itong mga hintil, wala na. Kasi ang mga hintil matatalino pero hindi nila alam yung theology ng mga Israelita. So, hindi na yung papakinggan. So, gumawa ang Panginoon ng paraan, na-convert siya. Ang na-convert sa kanya ay nakalimutan ko na, Paulus si Paulus, teka, tingnan natin sa Bible. Meron niya sa Bible basahin, tingnan natin. Sandali lang po ha. Kaya natagal kasi pag meron akong gustong ipaliwanag, talagang gusto kong ibigay sa inyo Ay. Yun, si Sergio Paulus. Si Sergio Paulus ay isang gobernador. Si Sergio Paulus ay isang ah ano siya, ano ba siya? Yun, siya yung sa Tagalog, siya ay proconsul. Siya yung proconsul. Oo. Siya isang matalinong lalaki at nakikinig siya doon sa mga sinasabi ni Pablo. Kasi si Pablo nakasihan na siya Noong mga panahong ito, tapos na siyang nadala na ng Panginoon sa langit Na-receive na Jesus Christ sa langit, ibinigay na yung instruction. Kaya noong siya ay nagpapahayag na namangha itong si Sergio Paulus, siya ay isang deputy. Sa English, ano ba sa English? Deputy of the country. Kumbaga, parang governor ganyan. Isang maliit na state, governor siya. Siya ay matalinong tao, prudent man, sabi dito. At siya ang nagbigay ng pangalan kay Saulo. Ginawa siyang Pablo. Oh. Hindi binanggit dito kung itong si Sergio Paulus na ito ay isang Romano o isang Hudyo. Hindi binanggit dito basta may katungkulan siya So yan po ang istorya niya. Ngayon, ituloy natin yung maikli kong binibigay sa inyo. Itong si Pablo, di binigyan siya Malaki po ang grupo ng mga Judaismo nung araw. Yung grupo ni Kristo, iba rin yun. Yung naiwan niya, yung tinatawag na the way. Hahaba tayo ng hahaba. Basta sa kanila lang natin ipapaliwanag. May grupo si Jesus Christ na the way. The way sa Acts 9. Na yan naman kinabibilangan ng 12 apostoles. Pero itong kay Pablo na ito, iba naman ito. Ito tinawag. Dati siyang kasama nung siya makonvert sa 9, nakasama niya itong 12 apostoles. Pero hindi siya apostol. Naging apostol lang siya ng Panginoong Jesucristo dito na sa Acts 13. Dito na siya nagkameron ng first missionary journey, ganyan. Apostol na siya dyan ni Kristo. Pero naging isang apostol, hindi siya kasama ng 12 para sa mga hintil. So, ganito po nangyari, Judaismo, malaking grupo yan. Majority group yan. So, naging minority. Napabilang siya sa minority group. Yung kanya mga sinasabi, hindi matanggap ng mga Judaismo na dati niyang kasama. Hanggang siya nga'y pinapatay pa sa katapusan ng buhay ni Pablo, pinapatay pa siya. Dahil nga ito, hindi nga matanggap nila. Dahil akala nila, napapagbintangan niya na si Pablo ay mamumusong. He is a blasphemy ng Panginoon. Kasi ang pinaniniwalaan nito mga Judaismo nito yung unang turo ni Moses ay na-upgrade Ang gusto ng Panginoon ma-upgrade kasi kaya niya ay na-upgrade ng Panginoon dahil nangingibabaw si Satanas, natatalo niya. Nahahanapan niya ng butas yung mga unang mga plano ng Panginoon. Upgrade. Kumbaga, ina-upgrade niya. Yun the way naman, yun yung samahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo nung siya nabubuhay pa rito sa lupa. Na itinuturo din doon ay batas. Pero sa atin, walang batas. Biyaya ng Panginoon sa atin.
Pero ipapaliwanag din natin yung kung bakit yung biyaya, yung tayo ba yung magkakasala pa, ano. Yun, ipaliwanag ko na sa iba, pero uulitin ko pa uli. Gagawa pa uli ako ng bago pa para mas maunawaan ng mga tagapakinig ito. Yan o. Magbibigay tayo ng ilan ha, ng ilan. Dito o, yan, tingnan natin ito. Dito o sa prophecy, dito sa Daniel 2:44. Sabi sa Daniel 2:44, basahin ko na lang sa Tagalog para madali. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin nito at wawasakin ang lahat ng mga kahariang iyon, at ito'y mananatili magpakailanman. Ano ito yung binabanggit dito ni Daniel? Ito'y propesiya ni Daniel. Ang binabanggit dito ni Daniel ay yung naririto sa propesiya, kaya nga ito'y prophecy, yung itatatag ni Kristo na kanyang kaharian. Mangyayari yun pagkatapos ng kanyang second coming. 1,000 years millennial kingdom. Siya ang maghahari doon, makikita siya ng tao harap-harapan. Pero sa atin, hindi yun sa atin. Para lang yun sa Israel. Hindi yun para sa atin. At yun ay mananatili sa lupa. Samantalang tayo naman, iba. Dito naman tayo, the mystery, tayo dadalhin sa itaas. Yan ang pagkakaiba ng body of Christ tsaka ng mga Israel. Sige, basahin natin itong isa dito. Magbibigay lang ako ng isang paliwanag, pero kayo nang bahala magbasa dyan. Hahaba yung ating oras, no? Sabi dito sa mystery, dito sa 1 Corinthians 12:12, tayo daw, dito, concerned sila doon sa kingdom political organization. Ito yung itatatag ni Kristo. Kingdom political organization. Ang mundo ay sa panahon yun, ang mga mundo, mayroon din mga hari-hari din, may mga presidente, pero ang hari ng mga hari ay si Kristo. At ang Panginoon ng mga Panginoon ay si Kristo. Yan ang ibig sabihin noon. Yan ang itatatag dito sa lupa. Pero sa atin naman, we are concerned a body. Tayo ay living organism. Living organism tayo. Basahin natin yung isang verse para maunawaan natin. 1 Corinthians 12:12 at saka 27. Sabi dito, 1 Corinthians 12:12, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi, at ang lahat ng bahagi ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Tapos do sa 27 ha, kayo ang katawan. Ibig sabihin, tayong lahat ang katawan. Lahat ng naniniwala doon sa sinasabi ni Pablo, tayo mapapabilang sa isang katawan. Tapos tayo ang katawan ni Kristo. At ang bawat isa ay may bahagi. Kaya bawat isa sa atin may tungkulin. Doon naman sa Ephesians 4:12, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Tapos sa 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Kasi pag tayo naging matured dito sa mga itinuturong ito ni Pablo sa atin, tayo ay kapupuspusan ng Panginoong Jesucristo. Espiritu ng Panginoong Jesucristo mananahan sa atin. Bakit nagkaiba yata? Yan. Hindi pala natin na yan, prophecy and mystery yan. Ito pala, may mga verse pala, inyong kopyahan ito, yan. Pero narito na rin, kopyahan nyo na rin dito, may mga verse pala akong ginawa yan, yan, para sa kayo naman. Pero, ang mas mainam po, ito po, i-screenshot nyo ito ha, ito ang inyong i-screenshot. Ito
Ito lang yung mga paliwanag, yan, o, yan. Mystery, yan, o, number 3. Hindi ko na ito, ano yung lahat, kayo na lang magbasa. Ang hanapin nyo sa Bible ay ito. Itong lahat ng ito. Makikita nyo, ito yung under ng prophecy, ito lahat na ito, at ito naman yung under ng mystery. Yan, o. Yan, o. Yan. Ito yung ating sumunod na topic, o. Ito yung nasa gitna ng aking katha. Ito. Those who read it must be indwelt by the Holy Spirit of God to understand it. Kasi kung ikaw lang ang magbabasa ng sarili mo, kung hindi nananahan sa iyo yung Diyos, kasi ganito ang mangyayari dyan eh. Bakit ko ito naunawaan? Kung ako ikukumpara sa inyo, sino ako? O, kayo mas matataas sa mga pinag-aralan sa akin. O, yung ibang mga nakikinig nito, sila may mga edukado, tapos sila ng college, ganyan. O. Pero kung hindi kayo pinapanahanan ng banal na espiritu, hindi nyo ito maintindihan. Ako, mas mababa ang aking aral kaysa sa inyo, pero bakit ko naiintindihan? O, yan ang ibig ko sabihin. Sige, ating ipaliwanag yan. Those who read it must be indwelt by the Holy Spirit. Yan, o. Yan. Yan. Oo. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Ito yung isang verse natin, ha. O. Nakikipag-communion sa atin yung Holy Spirit eh. Araw-araw yan kasi nananahan siya sa atin, sa ating buhay. Nakikipagniig siya, nakikipag-isa. O. Paano ka pa makakaisip niya ng masama kung namumuhay sa iyong banal na espiritu ng Diyos? O. Kahit na ikaw ay nasa katawang ito, kasi meron tayong power meron tayong kakayahan na i-put off yung ating lumang pagkatao at meron din tayong kakayahan na i-put on naman yung ating bagong pagkatao. Ano yung bagong pagkatao? Yun ang ibinigay ng Diyos sa atin. Nung maunawaan natin ito, yung ginawa ni Kristo sa krus, na nasa sulat ni Pablo. Kaya yung lahat ng sulat ni Pablo, pag naunawaan nyo, meron na kayong kakayahan dahil alam nyo tinuturo dito kung paano nyo ipuput off, kung paano nyo rin ipuput on yung bagong pagkatao at kung paano din nyo din ipuput off yung lumang pagkatao. Sige, ating basahin sa Philippians 2:1, sabi dito, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Holy Spirit, if any bowels and mercy. So, ibig sabihin dito, yung pakikisama ng Espiritu, nakikisama sa iyo yung Espiritu. So, kahiyahiya naman kung ikaw ay magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kung nakikisama sa iyo yung banal na Espiritu ng Diyos, kapag gumawa ka ng kasalanan at ikaw ay member ng the body of Christ, ginigrieve mo yung Holy Spirit. Ephesians 4:30. Nalulumbay, nalulungkot, nagdadalamhati, nanggigiyakis. So, wag nating i-grieve ang banal na Espiritu ng Diyos. Una, doon sa doktrina. Kapag binago natin ang ating doktrina, iniba natin yung ating sinusundan ng ating pananampalataya para sa ating pag-asa, magigrieve yung Holy Spirit. Pangalawa, kapag tayo nagpapatuloy sa kasalanan, hindi bali yung ikaw ay madapa doon sa hindi mo sinasadya, babangon ka. Kailangan bumangon ka at saka yung pinagkadapaan mo, ayusin mo. Ibig sabihin, balikan mo yung mga taong nasagasaan mo. Humingi ka ng sorry. Pero pag hindi ka humingi ng sorry, mananatili sa iyo yung kasalanan. Dinadaya mo lang yung sarili mo na akala mo maayos kang tao, yung pala hindi.
Ayan o. 1 Corinthians 3:16, ano sinabi dito sa 1 Corinthians 3:16? No? Know you not that you are the temple of God? Temple of God ka. Tayo yung templo ng Diyos. Tayo makakatira ba yung Diyos na ating kilala, si Panginoon Kristo? O yung Espiritu niya ang nasa sa atin. Hindi yung Diyos na ating doon sa mga ang tawag nito, Katoliko. Pwede bang ilagay sa sarili mo yung mga rebulto na sa loob ng iyong katawan? Hindi. Espiritu. At saka hindi po ganun ang pamamaraan ng ating pagkakaunawa sa Diyos. Wala po tayong ganun. Wala po. Ako dati akong Catholic, and I respect yung inyong prinsipyo. Hindi ko po tinutuligsayan, pero nasa sa inyo na yan. Kung yan ang gusto ninyo, o yan. Sa Romans 8:11 sabi dito, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, kung nananahan sa inyo yung Espiritu ng Ama, kung nananahan sa inyo, kasi ang iisa naman ng Espiritu binanggit lang na Espiritu ni Kristo, yung Holy Ghost, at saka yung Espiritu ng Ama, iisa lang yan. Dwell in you, nananahan sa inyo, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by Spirit that dwelleth in you. Ikuquicken din niya na yung Espiritu na nananahan din sa atin. 2 Timothy 1:14, that good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. Nananahan sa atin. So maliwanag na sa inyo na kailangan kung balikan natin basahin. Kailangan kung atin itong those who read it must be indwelt by the Holy Spirit of God to understand it, para maunawaan natin. Kasi kung sarili nating ating own understanding, maunawaan natin, pero hindi wisdom, knowledge lang. Kailangan maunawaan natin sa puso. Hindi mawawala. So, yan po. Yan. Lipat tayo sa ibang topic. Yan. Own ability and intelligence are not enough to understand it. Yan yung kasunod Kasi kanina yung karugtong. Ngayon, ito naman yung kasunod sa ginawa natin. Yan. Kaya hindi sapat yung ating abilidad at saka yung ating katalinuhan para maunawaan ito. Kailangan yung may patnubay din ng banal na Espiritu. Their own ability are not their own ability and intelligence are not enough to understand it. Ito, meron tayong mga verse niyan. Lahat tayo, hindi tayo gumagawa ng katakathalang, lahat galing dito. Lahat galing sa Bible. Yan. In my speech, in my preaching was not with enticing word of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Hindi daw yung daw kanyang pagpapahayag, hindi yung kanyang pagsasalita at pagpapahayag hindi doon sa mga nakakaakit na pananalita ng tao. Marami pong magagaling na pastor. Merong maganda magsalita, malakas ang boses, with pleasing personality pa yan, nakakot and type pa. So paano ka hindi maniniwala? Kasi yung iba nakukuha sa panglabas na kaanyuan hindi doon sa kaanyuan na galing sa puso. Diyan nakukuha yung ibang tao na-attract sila. They are all attracted. Kaya ang daming mga church goer ng mga ganong mga pastor. Ang kanilang mga ipinipreach nilalahukan nila ng sense of humor. Merong sense of humor yan, hindi mawawala yan.
medyo nagpapatawa para hindi antukin yung mga tagapakinig. Alam ko na, kasi yan ang una kong pinagdaanan. Naging pastor din ako ng ganyan. Wala akong ibang iniisip kundi sense of humor para mapatawa ko naman. Pag minsan nga, mas marami pa yung sense of humor kaysa doon sa salita ng Diyos eh. Yun ang ayaw ng Diyos. Ayaw po ng Diyos ng ganun. Hindi doon, yung iba gumagawa ng kwento na parang tunay, pero kwento lang, katang isip lang. Oh, parang anong tawag doon? Storyteller, yung ganun, no? Gagawa sila ng maganda na may kahawig doon sa mga pang kasalukuyang pamumuhay. Di kuhang-kuha yung mga yung mga tagapakinig, pero nawawala. Kaunti lamang yung gusto na, yung salita ng Diyos, kaunti lang, puro paliwanag na ganun. Nawawala dito sa atin, puro verse, puro salita ng Diyos, at yun ang dapat mong ipahayag sa tao. Kaya sabi dito, but in demonstration of the Spirit and of power. Hayaan mo yung Espiritu ng Diyos ang mag-interpret. Hayaan mo yung Espiritu ng Diyos ang mag-demonstrate. Ikaw nagpapagamit ka lamang, katulad ko, nagpapagamit lang ako. Hinahayaan ko na pumasok sa isipan ko yun, nararamdaman ko naman, tapos yun ang ibibigay ko sa iyo. Nagaling din doon sa salita ng Diyos na kinuha ko dito sa Bible. Sila yung kumbaga yung sa dynamo, sila yung nagbubuhay doon sa makina, doon sa isipan ko. Sila yung nagbubuhay, sila yung nagpipid up sa akin. Tapos ako naman, inilalabas ko sa bunganga ako. Yung gusto nilang palabasin na hindi pwedeng wala rito. Kailangan galing dito sa Bible. Kaya sabi ko dito, no matter how wise, no matter how wise or talented a person is, when he is strayed from the Pauline doctrine, kung wala ka doon sa Pauline doctrine, he will gain no understanding. Hindi mo maintindihan yung gustong iparating sa iyo ng banal na espiritu na para ikaw ay maligtas. Hindi mo maintindihan yan. Tapos sasabihin mo sa akin, yung mga paliwanag naman ni Pastor Nato, napakalalim. Hindi maintindihan Kaya hindi mo naintindihan kasi nga tinatalokbuhan ka. Ang itinatalokbong sa iyo hindi kumot, salita din ng Diyos. Ni Satanas. Ng kaaway ng mga demonyo. Patatalino mga demonyo kasi bakit? Ayaw nila na ikaw pupunta doon sa langit dahil sila papatalsikin doon sa langit Papatalsikin sila. Alam niyo sa kalahatian ng 7 years tribulation, 3.5 years, yung kalahati noon, sisipain na sila dito sa lupa. Lahat na yan, nangalat na yan dito sa lupa. Yung iba siguro, makikita natin yung iba hindi espiritu Lalabas na rin yung halimaw na sinasabi. Kasi yung halimaw hindi makalabas ngayon dahil may balakid. Sino ang balakid? Banal na espiritu. Tsaka tayo. Kasi yung banal na espiritu nananahan sa atin. Kayang-kaya na natin silang i-check. Machi-check natin yung kanilang galawan. Ako nga na identify ko yung ito, masakit ito masakit, pero kailangan ninyo maintindihan. Yan. Sabi dito sa 2 Corinthians 11:14, sabi dito and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Nakakapag-transform daw si Satanas na angel of light. Kaya nga naipipid up niya yung gusto niyang ibigay na verse sa atin na atin naman tinatanggap at yun ang ating pinamumuhay. Gustong-gusto yun ni Satan, yung ganun ang ginagawa. Ang ginagamit niya din, isalita din ng Diyos. Yan ito and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Nakakapag-transform siya. Tapos yung kasunod na verse. Yun ang matindi. 2 Corinthians 11:15, kasi wala yung dito sa ating topic Pumapasok lang sa aking isipan. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, nagpipid up yung Holy Spirit. Kaya nga yung sa gustuhin ko man na madaling matapos, hindi ko madaling matapos kasi madaming feed up yung banal espiritu kasi ang iniisip ko, baka kayo naboboring yung mga nakikinig, pero ang sarap po kasi gawa ng
Ano na pinipid up tayo, ito nyo, ha? Yung 15. 2 Corinthians 11:15. Tapos sabi dito, therefore, it is no great thing if his minister, meron siyang ministro, si Satan. Si Satan meron ministro, buhay. Narito sa lupa, nagtuturo, if his minister also be transformed as the minister of righteousness, nakakapag-transform yung kanyang minister na minister of righteousness, ministro ng kabutihan. Nakakapag-transform, kaya-kaya niya rin gawin yun. Whose end shall be according to their work. Pero ang kanyang katapusan ay sa kanya ding ginagawa. Timo ha? Basahin natin sa Tagalog, mga kapatid, para lalo natin maintindihan, hindi lang sa English. Yan sabi dito, 2 Corinthians 11:15, kaya't hindi nakakapagtaka na ang kanyang mga ministro, hindi daw nakakapagtaka dahil kung si Satanas man ay nakakapag-transform na nakakapagpanggap na anghel ng liwanag, yung kanya ding mga ministro ay ganun din ang kayang gawin, o nakakapagpanggap na mga ministro ng katuwiran, ng kabutihan. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Pero magwawakas sila. Hindi mawawala yan. Paparusahan sila ng Diyos. Kaya na-identify ko yung mga pastor na huwag kayong magagalit, mga pastor, ha, na kayo ay kasama sa mga ministro ni Satan. Nakakapag-anyo kayo na kayo ay mabuti. Ministro ng kabutihan dahil hindi nyo yun nalalaman kasi kayo naman mababait, mabubuti kayo. Mabubuti kayong tao, mapagbigay kayo, o maamo, at saka anong tawag dito, mapagpakumbaba, mahinhin ang mga boses. Kaya naaakit nyo yung mga tao, marami kayong mga member, pero ang inyong itinuturo ay iba. Yun ang ibig sabihin dito. Ibang itinuturo nyo. Sa halip na maligtas yung inyong mga tagapakinig, hindi ninyo maililigtas. Saan sila mabubulid? Bahala na kayo mag-isip. Kung hindi sila ligtas, saan sila pupunta? Alam nyo na yun. Yung ibig kong sabihin, ayaw ko na masyado naman kayong pukpukin, dikdikin. Sinasabi ko na nga sa inyo na identify ko na kayo ay ministro ni Satanas. So, kung ang inyong itinuturo hindi makakapagligtas, ibang doktrina, saan pupunta yung inyong mga tagapakinig? Yung pong ibig ko sabihin, sorry to tell that. No? Kasi yan lang po ang katotohanan. Na ako, hindi po ako nakikipagdebate, pero pwede nyo akong tawagan, papaliwanag ko sa inyo, tayo lang dalawa. Ayaw ko doon sa maraming tao, kasi hindi po yung maganda na yun ilalabas ng debate, at hindi din po yung pinapahintulutan sa mga body of Christ, yung mga nakikipag-debate. Pero yun ang sinasabi ng Biblia, ang liwanag, sabi dito, ulitin ko ulit, ha, para tumanim sa inyong isipan. At hindi nakakapagtaka sapagkat maging si Satanas man ay nakakapagpanggap na anghel ng liwanag. At yung kasunod na verse, 2 Corinthians 11:15, kaya't hindi nakakapagtaka din na ang kanyang mga ministro ay nakakapagpanggap din na ministro ng katuwiran. Pinaliwanag ko na sa inyo Kasi sila mabubuti, mababait, magagandang kanilang mga ugali. At hindi niyan, at ang nakakalungkot diyan, hindi nila alam yan ng mga pastor na yan, na sila pala ministro ni Satanas. Ang sakit pakinggan, ministro ni Satanas, hindi ministro ng Diyos. Dahil ibang itinuturo. Hindi yung itinuturo ni Pablo. Baka pamaya ako lumabas din akong kulto Bakit parang iba yung tinuturo ni Pastor Nato? Ang itinuturo ko po ay yung sinasabi ni Pablo. Kanina binigay ko na sa inyo yung maikli kong paliwanag kung bakit si Pablo ay nasa grupo ng minority group. Ang malaking grupo yung katulad din niya sa panahon ngayon Yung mga katulad namin nasa minority group, kami napapagbintangan na kami bagong relihiyon, pero hindi nila alam mas una pa itong sinasabi ko kaysa doon sa kanilang denomination. Ito mas una pa ito sa kauna-unahan denomination. Hindi ko nababanggitin kung anong denomination ng kauna-unahan sa Kristyanuhan. Mas una pa ito doon. 47 AD ito hanggang 70 AD. Ay yung kauna-unahang denomination ng Kristyanuhan, kailan natatag yun? Katapusan na ng first century. Yung mayroong
pinakamaraming simbahan sa buong mundo, ano na yun, sa sumunod ng century na itatag. Hindi ko na yung babanggitin kasi ayaw kong masaktan yung mga tao. Pero kailangan na natin dikdikin para magising kayo sa katotohanan. Sige, tayo po yan. Tapos na rito. Yan. Kaya ako nag-upgrade din po sa mga alam ko dito sa pag-ooperate ng computer para maintindihan din po natin. Sa dami ng nakapatong yan. Sorry po ha, medyo na ano tayo yan. Susunod natin ay ano, yan, be careful. Kailangan tayo mag-ingat mga kapatid. Be careful po. Mag-ingat tayo sa mga ating pakikinig. Kasi akala natin, porke magandang manalita, magandang makisama, mabait, mapagbigay, okay na. Oh, ito, meron tayo mga verse niyan. Be careful. Be careful yan, oh. Yan, oh, be careful. Sabi dito, oh, after my departing, grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Oh. Kasi, ang ibig sabihin dito ni Pablo sa Acts 20:29, yung pong sinasabi ko sa inyo na dapat nating yakapin, yung pong katuruan na galing kay Pablo. Ano po? At purong-puro ito sa Romans hanggang Pilemon, 13 libro. Pero doon po sa Acts meron din. Simula chapter 13 hanggang katapusan, yan po siya para din sa ating body of Christ. Pero si Paul na-convert ng 9. Pero sa akin yung aking paniniwala bilang sa lagi po tayo nagbabasa, mas binibigyan ko po ng priority yung Acts 13 hanggang doon sa katapusan. Pero either 9 or 13, wala po doon problema hanggang katapusan. Pero yun nga lang sa akin, 13 po. Yan, basahin natin sa Acts 29. So, it was belong doon sa tama, sa Acts itong, kasi chapter 20, yung sinabi ko ay 13, ito, siyempre, kasi yung ating bracket, 13 to 28. So, chapter 20 is belong to the bracket, no? So, after my departing, grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Alam nyo, ang ibig sabihin dito ni Pablo, pag siya aalis na, kasi alam ni Pablo na maging sa kanyang pagtuturo, halimbawa sa isang lugar, hindi naman siya nagtatagal dahil lagi siyang tinutugis Lagi siyang tinutugis, gusto siyang ikulong, patayin, ganyan ng mga kalaban niya. Sino kalaban niya? Ang kalaban niya dati niyang posisyon. Yung Judaismo, yan ang kalaban niya Number 1 niyang kalaban kasi maging ang Romano ay na-convert din Ang Romano ay pagano dati noong dumating sa pero noong naging si Constantine ang emperor, na-convert na rin sila. Pero yung kanilang pagkasangka Kristyanuhan, may halong wala, hindi niya sinunod yung kay Pablo. Bagamat una si Pablo, ang sinunod niya ay yung unang katuruan na para sa Israel. Na kahit sila ay hindi Israel, niyayakap nila yun. Na yun ang ibig sabihin ni Pablo, na wag yan. Ako nga sabi ni Pablo, ako nga'y Hudyo, pero ang itinuturo ko ay pang body of Christ. Hudyo si Pablo Si Pablo ay Hudyo siya. Siya ay si Saulo. Pero siya ay naging Pablo para siya ay maging apostol ng mga hintil. Kasi hindi siya tatanggapin ng mga hintil kung siya ay lehitimong Hudyo sa kanyang pagtuturo. Kaya siya tinanggap. Yun ang ibig ko sabihin Minor siya kasi he is belong to the minority group dahil konti yung kanyang nakukuha.
Katulad ngayon, kaunti lang ang nakukuha namin, kaunti ang naniniwala. Bakit? May balakid si Satanas. Ayaw niya ito ipaintindi ni Satanas para makasama niya rin doon sa kanyang pupuntahan. Si Satanas, paparusahan niya ng Diyos eh. Gusto niyo bang makasama ni Satanas kung hindi niyo ito yayakapin? So yan, ito sabi ni Pablo, pag alis ko dito sa pinagtuturuan kong ito, darating na naman yung mga yung sisila sa inyo, yung parang lobo. Enter in among you, not sparing the flock. Para yung flock, yung kanya mga natuturuan na nakukuha ulit. At ang pinakamatindi dito sa kahulugan na ito ni Pablo, pag siya'y namatay. Pag siya'y namatay, mamamatay na yung kanya maitinuro. Ano nangyari doon sa mga naturuan niya katulad ni Timothy, ni na Titus? Mga ilan ang naturuan niya pero anong ginawa? Pinagpapatay din. Kaya namatay. Itong turong ito ni Pablo na dapat siyang una na magliligtas sa tao, napalitan ng ibang turo. Yan ang gustong-gusto ni Satan. Anong ginamit ni Satanas? Salita din ng Diyos. Gumamit din siya ng tao. Meron siya mga ministro. Nawala na itong turo ni Pablo nung siya namatay na. Salamat nga tayo. Merong mga nabuhay na nakaunawa nito. Binasa nilang mabuti ang Bible. Kaya uli ito na ibalik. Yung mga taong mga siguro sabihin natin 14th century, 18th century, napaka sumikat na ito ng 18th century. Kasi yung mga taong nagsaliksik, ito pala ang dapat ituro ng tao na natabunan. Sila nakaunawa niyan kasi hanggang sa isa na rin ako sa nakaunawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, dati akong born again, pero ngayon no. Ako ay new creature, bago akong nilalang ngayon, hindi na ako born again. Kasi ang born again para lang sa Israel. Ako'y bagong nilalang ngayon. Body of Christ, member of the body of Christ. Kaya dapat natin maunawa mga kapatid, no? Ang isang verse, tumatagal sa akin, kaya I'm very sorry, gusto ko matapos na madali. So, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ but their own belly. Yung mga sinasabi ko sa inyo na mga na mga tao, na mga ministro ni Satanas, na hindi nila alam na sila yung ministro ni Satanas, dahil sasabihin nila, bakit mabait naman ako? Ako mapagpagkawang gawa. Ako'y mahinahong magsalita, mabait ako sa aking pamilya, sa aking mga anak. Pero yung itinuturo mo mali. Pero yung iba garapal, na ang kanila lang din ni Diyos ay yung kanilang tiyan. Ibig sabihin, gusto nila kumita. Di ba pag ikaw ay nagtuturo, ikaw ay isang pastor, meron nga mga pastor nakakapagpaaral pa sa ibang bansa ng mga anak eh. Ang sabi dito malungkot yan eh. Ang sabi dito, ano sabi dito? But hindi sila naglilingkod kay Kristo. Hindi nila alam yun eh. Akala nila naglilingkod sila kay Kristo, pero ang kanila pinaglilingkuran, yung kanila lang tiyan. Ibig sabihin, gusto nila mabusog. Sila ay mayaman. Naku, yung ibang bansa na dinadala dito, siguro kilala nyo na yan ha. May mga eskwelahan pa sila. Sarap ng buhay nila. Ang mga kotse nila, mga sikat pang kotse. Mga premyadong kotse. Nakatira pa sila sa mga magagandang tirahan. Nakakabili sila dito ng lupain sa atin sa Pilipinas, nakakapagpatayo sila. Gumagamit sila ng dami. Yun ang sinasabi dito sa Romans 16:20. Layuan nyo itong mga taong ito. Basahin natin sa buksan ko yung Bible ko. Romans 16, Romans 16:18. Romans 16:18. Sige, dalian mo at mahaba. 16:18 sabi dito sa 17. Ang sabi dito ni Pablo sa Romans 16:17, ngayon sinasamo ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi. Ito yung mga nakakapaglikha ng pagkakabahabahagi. Kasi iba-ibang katuruan denomination lumilikha ng pagkababagi at mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan. Kasi itong mga itinuturo ni Pablo, natutunan nila, pero mayroon pang nagtatayo ng mga ibang denomination para magkabahabahagi yung mga natutuna. Tandaan nyo itong mga taong ito. Lumayo kayo sa kanila. Pinapalayo ni Pablo. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan.
at sa pamamagitan ng kanilang mga mahuhusay na pananalita at matatamis na talumpati ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. Kasi ang nakakaawa dito yung mga hindi nakakaunawa, hindi mga nakakaintindi. Yung basta na lang naniniwala sa kanilang mga pastor, sa kanilang ano, pero hindi sila nagsasaliksik. Kailangan magsaliksik po kayo. Yan. So, hindi ko na po yung papatagalin. Ano po, basahin nyo na lamang po ha. Yan, o, basahin nyo na lang po ito lahat. No po? Kasi nabasa na natin yung dalawa. O, yan. Ito sa 13, maganda rin ito. Sabi dito, but I fear. Sa 13, datapot ako'y natatakot na baka sa anumang paraan kung paanong dinaya ng ahas si Eva sa pamamagitan ng kaniyang pagdadaya ay mapapahamak ang inyong mga pag-iisip mula sa kabanalan na kay Kristo. Kasi yung lahat po ng itinuro yung lahat ng inireveal, ipinahayag ng ating Panginoon, ng ating risen Lord Jesus Christ, yung ating Panginoong Jesucristong umakyat sa langit. O, ngayon baka sabihin nyo na naman, kay Pastor nato, dalawa yata ang Kristo ah. Kasi yung po Kristong na nabuhay sa lupa at yung Kristong umakyat sa langit, iisa po yun. Kaya po, ang ibig ko lang sabihin, yung nagpahayag kay Apostol Pablo ay yung Kristong nasa langit na, hindi yung nasa lupa. Dahil hindi sila nakita sa lupa eh. Hindi inabutan. Namatay na si Kristo, bata pa si Pablo. O maaaring hindi pa siya naipapanganak. Kaya hindi niya inabutan. Pero yung nagturo sa kanya, nagpahayag sa kanya, ay yung Kristong nasa langit. Yung nagbigay ng instruksyon. Kaya ang laging tawag natin, risen Lord Jesus Christ. O, sabi niya dito, yung binabasa natin, nawala na tayo. Yan, ako'y natatakot, na baka kayo dayain, ng kaaway. Kung paano nadaya si Eva ng ahas, ay baka ganun din ang gawin sa inyo. Kaya alam na natin ang sinasabi ni Pablo na talagang ang nagbibigay sa atin ng talukbong ay si Satanas. At ang ginagamit niyang pantalukbong, hindi kumot, hindi tuwalya, kundi salita din ng Diyos yung ginagamit niya. Kaya kung ating malalaman itong lahat ng itinuro ni Apostol Pablo, yung ipinahayag ng ating risen Lord Jesus Christ kay Pablo, ito'y kabanalan na kay Kristo. Kaya yun gustong alisin ni Satanas, yung kabanalan na yung na kay Kristo, dahil din doon sa ibang turo. Yun ang ibig niya sabihin. Sa 11:13, mga huwad na apostol, mga magdarayang manggagawa na nakukunwaring mga apostol ni Kristo. Ito hindi nila alam na sila yung mga huwad, dahil lang sila nagtuturo din sila nagpipreach din, mga pastor din ito. Pero hindi nila alam na sila yung huwad. Nakakaawa po sila. Tapos dito sa Galatians 2:4, dahil sa mga buluang kapatid, pinasok na hindi nalalaman na sa Galatians 2:4 ito na nagsisipasok ng lihim upang tiktikan ang ating kalayaan na naroroon tayo kay Kristo Jesus. Kasi tayo inaririto na Kung alam na natin yung turo ni Kristo Jesus, tayo naroroon na. Ngayon, bakit ka pa babalik? O kaya, bakit natin hahayaan na may magpunta rito? Kaya yung mga ibang church, parang ako hindi nagagandahan doon sa ibang church na nag-i-invite pa sila halimbawa nasa Grace na church ka, tapos anniversary nyo, mag-i-invite ka pa. Hindi bali sana kung alam mo yung church mo hindi Grace, mag-i-invite ka ng nasa Grace, maganda pakinggan yun. Pero kung ikaw yung nasa Grace na, mag-i-invite ka pa dahil yung pastor na inimbita mo kilala, sikat o kaya politiko. Kasi mayroong mga pastor na politiko mayroong mga pastor na mga businessman. Di siyempre sikat na sikat yan. Unang-una, baka maganda pang lalaki, maganda magsalita, may kotse, naka-coat and tie. Iimbita pa tayo samantala kung may pastor na nga kayo ng Grace, bakit hindi pa yun ang mag-preach? Kaya, sorry po to Tapos dito sa Ephesians 4:14, dalian na lang natin, na mula ngayon hindi na tayo mga bata na itataboy parot parito at tinatangay ng bawat hangin ng doktrina.
Kaya nga alam mo na nga yung doktrinang tama, magpapatangay ka pa doon sa ibang doktrina na sa pamamagitan ng panliling lang ng mga tao at tusong katitisuran na kung saan sila ay nagbabanta upang magdaya. So, dinadaya po tayo. Sige, tayo po yung mag-ano na, lumipat na po tayo ng ibang ano. Yan. Because it is also, meron ba tayo pala ano na, because it is also used by enemy to destroy and confuse the mind of the reader. Ito na nga yung sinasabi ko. Kinukumpuse niyo yung nasa ay yung ginawa ko na thumbnail, yung utak ng tao merong ano mukha ng ano parang nakakatakot, may nag-aapoy yan kasi nga yung enemy ay nagko-confuse at saka sumisira yung ano kasi ang Biblia po ay kumbaga yan isang biyaya, inilagay na lahat diyan. Ngayon bahala ka na doon sa direksyon ng pagbukas mo. Kasi, ang sinasabi lang dyan ng Diyos, meron dyan para sa Israel at meron dyan para sa mga Hintil, sa body of Christ. Hanapin nyo. Kadali namang hanapin. Yung kay Pablo, 13 sulat. Pinagsama-sama na sa Biblia. Kaya nga, tawan-tawa mo dito sa thumbnail ko. Sinisira niya yung kaisipan nyo Anong ginagamit niya? Salita din ng Diyos. Baka sabihin sa akin, hindi, ang salita pala ng Diyos ay sa demonyo. No, hindi po, banal. Ang atin lang gusto ritong ipaliwanag ay mayroong salita ng Diyos na pangliligtas sa Israel at salita ng Diyos na pagliligtas sa body of Christ. Na kung ikaw ay nasa body of Christ na ang iyong yayakapin ay sa salita sa Israel, ay hindi ka ligtas. Yun ang ibig ko pong sabihin. Na yun ay ginagawa ng kaaway. Gumagawa siya. Para takpan. Meron naman akong verse na pinakita sa inyo kanina, binasa Tinatakpan ng ating kaisipan. Binubulag tayo. Anong ginagamit niyang pambulag? Salita din ng Diyos. Yun pong ibig ko sabihin. Yan At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalokbuhan pa, ito ay may talokbong lamang sa mga napapahamak. Ito yung sinabi ko kanina ito pala yung verse natin dito. Ito ay nakatalokbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Biro nyo, akala nyo mananampalataya kayo, pero ang sinasabi dito ni Pablo ay hindi kayo mananampalataya, pero ang akala nyo mananampalataya kayo upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. 2 Corinthians 4:3-4. Yan po. Tapos dito, truly you will hear but never understand. Ay, sorry, hindi ko pala nabuksan. Sorry po. Binasa ko kanina Inyo po itong screenshot yan Ito yun But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Pero yung sakit niyan. Hindi ligtas. Pero nagbabasa kayo ng Biblia, pero hindi nyo alam. In whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not. Paano kayo binablinded? Tinatalokbong kayo. Pero anong pantalokbong? Salita din ng Diyos. Let the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Tapos dito sa Acts 20:26, truly you will hear. Tunay nga pong napapakinggan nyo, pero hindi nyo naunawaan. Kasi nadadaanan nyo din ito Nabubuksan nyo din itong kay Pablo. Nababasa nyo din, pero hindi nyo naunawaan. Truly you will hear, but never understand. Truly you will look. Nakikita mo. But you will not see. Hindi mo naman nakikita. Natutunghayan mo, pero hindi mo nakikita. Yun na ibig niya sabihin.
Yan, lipat ulit tayo para tayo madali na. Yan. Do not understand the words of salvation that are appropriate for him. Oh, ito yung tama. Ito yung tamang salita ng pangliligtas na appropriate sa iyo. Ito nyo, inilagay ko cross. Pagkatapos ito ng cross, hindi doon sa may cross, yung nakapako pa si Kristo. Pagkatapos na ng cross, yun ang importante para sa atin, sa ating mga body of Christ. Kung ano yung ginawa niya sa cross, yun ang magliligtas sa iyo. Ano bang ginawa niya sa cross? Siya'y pinako, siya'y namatay, at siya'y nabuhay. Nabuhay uli siya. Yan ang magliligtas sa atin. Hindi yung larawan na naririyan. Si Kristo na nasa cross na nakapako. Yan po. May kahulugan ng cross eh. Hindi po tayo basta nakakita ng cross, yun na yung cross. May kahulugan din yan. Kailangan yung pagkatapos niya sa cross. Yun ang nagliligtas sa atin. Yan o. Yan o. Ito yung mahalaga eh. Na mga verse para po dito o. Yan. Tingnan nyo ha. O yan. Inyo yan. I-screenshot yan. Sabi dito sa 1 Corinthians 15:1. Lahat babasahin po natin sa Tagalog. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinapangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. So kailangan natin itong tumindig tayo dito Atin tinanggap at atin din titindigan, pinaninindigan 15:2 Ito ang pinakamahalaga dito, yung 15:2. Sabi dito na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyong panghahawakan. If you keep it. Ito po. Kasi kahit ito marinig ninyo, yung iba sinasabi lang yan, 15:1-4, parang naririnig lang Pero pag nawala ito sa verse 2, ito, if you keep in memory what I preach unto you, itong I preach unto you, hindi lamang dito, kundi sa lahat na. Pati yung mga kabutihan. Kaya yung iba, sinasabi nila ang biyaya daw ng Diyos ay napatawad ka na sa iyong kasalanan noon, ngayon, at sa darating pampanahon. Hindi nila alam na yun ay mali. Akala nila yung paggawa ng kasalanan sa panahon ngayon na ikaw ay nasa grace na, ay tama. At saka sa darating pampanahon kung ikaw gagawa ng kasalanan. Iba po yung ginawa, yung nagpapatuloy na nagkakasala kaysa doon sa ikaw ay nadadapa. Pag sinabi ko pong nadadapa, nagkakamali ka rin Pero ikaw nadadapa, pero ikaw babangon. Lilinisin mo yung pinagkadapaan mo. Baka meron ka ng renewal of mind. Kumbaga sa iyong pagkakasala, ikaw pagsisihan mo. Yung kasalanan mo, hindi yung basta nagkasala ka, hindi bali, kahit magkasala uli ako, hihingi na uli ako ng tawad, mapapatawad naman ako ng Diyos. Hindi ganun ang magiging prinsipyo natin. Kaya nga tayo binigyan ng pangunawa doon sa put off at saka put on. Pag sinabi mo yung kasalanan na gagawin mo ngayon at saka yung kasalanan gagawin mo pa, ay wala na dahil kayo nasa biyaya ng Diyos, nagkakamali po kayo doon. Kasi si Pablo nagtuturo din ng mga kabutihan. Sabi nga doon sa Ephesians 2:10 pagkatapos natin malaman natin yung biyaya na ibinigay sa atin na walang bayad, na hindi katulad. Alam nyo kung bakit yun na ipinaliwanag ng Diyos yung grace na ganun. Kasi napakahirap po nung unang panahon kung paano mo aalisin yung kasalanan sa iyo. Ikaw ay magsasakripisyo, magkakatay ka pa ng mga baka, yung mga dugo niyan, papatunog. Gano'n ngayon kamahal ang baka ngayon sa panahon ito kung yan ang gagawin natin. Paano pa tayo mapapatawad ng Diyos kung yan pa rin ang yung sinauna? Kaya gano'n Kaya nga yung sinabi niya, sa biyaya, hindi ka sumunod sa batas, wala kang ginawa. Wala kang ginawa Dahil biyaya ito ng Diyos, ito'y regalo, libre. Sa Ephesians 8 at saka 9. Pero pagdating sa Ephesians 2:10, ipiniprepare ka ng Diyos na gumawa ng mabuti dahil ikaw ay kanyang workmanship. Workmanship tayo ni Diyos. Tayo ay kanyang produkto.
Pag sinabing produkto tayo, kumbaga sa salita, tayo, workmanship, tayo kanyang produkto, anong produkto niya? Mabuti ang kanyang produkto. Hindi pwede tayong gagawa ng ng kabulustugan. Lalo na kung sinadyang kasalanan. Nakakatakot yun. Yung alam mo na nga na, na yung iyong kapwa ay lulukuhin mo. Lalo na kung kapatiran mo. Tapos gagawin mo pa. Hindi bale sana kung isang beses inulit mo pa. Hindi ka ba nangingilabot noon? Kaya nga dito, ito yung pinaka-important dito. If we keep in memory what I preach unto you. Hindi lamang dito sa mga verse na ito, kundi sa lahat na ipinipreach niya. Nagturo siya ng kabutihan doon sa Galatians 5:22. Sinabi niya yung mga nasa ng laman. Lahat doon. Naroon na lahat. Pwedeng hindi mo kayang gawin yung mangkulam at saka yung sa Diyos-Diyosan, yung mga pagsunod sa mga rebulto, pwede dahil marunong ka na. Pero yung mga panibugho, ay magagawa mo pa yung paglalasik, ganyan. Yung pagkakabahabahagi, yung pagkakipag-alitan, magagawa mo pa yun. Kaya ngayon, kapag ako merong nagagalit sa akin, hindi ako galit sa kanila, pero lumalayo na ako. Ayoko na. Kasi yung ding sarili mo, nasa lamang ka pa, natitrigger din yan, lalayo ka na. Kaya nga sabi ni Pablo, flee, lumayo ka na. Wag ka na makipag-deal sa kanila. Kasi iba ang kanila espiritu. Ganon. Kasi espiritu mo, mapayapa. Gusto mo, friendly ka. Prinsip ka nga. Gusto mo, kahit nga ako, wala akong pera talagang para sa kasamahan ko, kapatiran ko, at saka sa kaibigan, gumagastos ako. Kasi yan ang nararapat. Pero kung iba ang kanilang espiritu, lumayo ka na. Yan hindi ko na ito babasahin lahat, i-screenshot nyo na lang. Ano po? Yan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kasama ito dito dito sa ating topic na ito. Do not understand the words of salvation that are appropriate for Him. So, ibig sabihin, ito po yung mga appropriate sa atin. Ito yung thumbnail ko. Ito si Apostle Paul. The Apostle Paul. Ganyan. Ito yung Pauline Doctrine. Naririto sa mga turong ito. Ito yung 13 books na kanyang sinulat. Hindi ko na nailagay dito yung Acts 13 chapter ano pa ito? Ito yung Book of Acts chapter 13 to chapter 28. Hindi ko na po inilagay diyan, pero yun yun din po patungkol din po sa body of Christ. Narito po yung mga puro yan. Ito 13 books ito. Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon. 13 books po yan. Yan po ang appropriate na sinasabi ko dito. Tingnan nyo ito. Yan po appropriate para sa atin for Him. Tingnan nyo yung thumbnail ko, may cross. After the cross. Do not understand the words of salvation that are appropriate for Him. Ito po yung kadugsong kaya nakalagay dito, alisin nyo na itong do not kasi ito po ay kadugsong ng salitang because it is also used by enemy to destroy and confuse the mind of the reader to not understand the word of salvation that are appropriate for him. Nagkamali po ako. Dapat ang aking inilagay na lang dito sa title nito understand the word of salvation that are appropriate for him. Yung pong mga binanggit ko kanina, yung ito itong yan itong 1 Corinthians 15:1-4 at saka ito po Pauline Doctrine. Nag-i-explain ako, hindi ko pala nabuhay. Itong 15:1-4 at saka hanggang at saka itong Pauline Doctrine na ito. Ito po yung tinatawag nating appropriate na dapat nating pag-aralan para sa ating salvation. Yan.
tapos na po tayo. Conclusion na lang tayo, madali na po ito. Conclusion na lang. Yan, conclusion, ang ganda ng ating ginawa sa ating ating thumbnail, the rapture and the things to come. Yan po yan. Yan sabi ko po dito, sa maniwala kayo't sa hindi, mga kapatid, believe it or not. Sorry po kasi hindi tayo masyado magaling sa English. Walang it. Ito dapat believe it or not yan Believe it or not Sa maniwala kayo't sa hindi, darating na ang rapture. Darating na po yung rapture. Kasi mauuna po ito sa second coming Ahead po ito ng 7 years. Mauuna po ito ng 7 taon, mga kapatid. Tandaan nyo po yan. Kaya kung kayo matitira masasaksihan nyo yung kahindik-hindik at nakakatakot. Sa maniwala kayo sa hindi, darating na ang rapture. Meron po tayong verse dyan. Ito yan ang verse natin sa rapture. 1 Thessalonians 4:16 at saka 1 Corinthians 15:52. Pero kung natataklubungan kayo, lubungan kayo at hindi ninyo naunawaan, ang ibig sabihin po dito, itong sa 2 Corinthians 4:3, kasi ang nagtatalokbong sa atin yung Diyos ng mundong ito si Satanas hindi kayo makakasama sa rapture. At sasapitin ninyo ang nakakatakot na pagdurusa, yung galit ng Diyos, wrath of God, na ibibigay sa mga hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Pablo. Totoo po yan. Kaya kayong mga pastor, kayo tumindig na ngayon. Alamin nyo yung lahat ng mga sinasabi ni Pablo. Kakawain yung kongregasyon. Hindi sila makakasama sa rapture. Itanong nyo nga ito para sa mga member ng simbahan itanong nyo nga kung sa inyong sarili, alam nyo ba yung rapture? Kung paano kayo ililigtas na rapture? Alam nyo ba yung second coming? Kung sino ililigtas sa second coming? Yan ang mga katanungan dapat ninyong itanong sa inyong mga pastor. At kapag ang inyong pastor na yun naturuan kayo ng tama, ibig sabihin, alam niya yung grace. Yan. Si Pablo ay naging apostol ng Panginoong Jesucristo hindi noong nasa lupa pa siya, kundi noong nasa langit na siya. Kaya yan po ang pagkakaiba. Yung 12 apostoles, naging apostol ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa, noong si Kristo nasa lupa pa. At si Apostol Pablo ay naging apostol ng ating risen Lord Jesus Christ nung siya ay nasa langit na. Meron po tayong verse niyan para po inyo maunawaan. 2 Corinthians 12:1-6. Sige po, sana po nakapagdulot ito ng kaunawaan sa inyo at mabuksan ang inyong kaisipan para sa inyong kaligtasan. Mahal ko po ang inyong mga kaluluwa, mga kapatid. Hindi po ako magsasayang ng oras sa ganito, sa mga ginagawa kong ito, kung hindi po ako sigurado sa aking sarili. Sigurado po ako sa aking sarili at ang akin pong ipinaglalaban dito yung katotohanan. Hindi po ako po maaaring talunin ng ibang mga pastor, ng mga matataas ang pinag-aralan, pero maipagmamalaki ko po ay hawak ko naman yung katotohanan. Yung mga pastor na mga magagaling magsalita, ako nauutal ako mga bata pa, naka-coat and tie. Hindi po ako nagpapatalo sa kanila at nagpapadaig kahit na alam ko na ako'y daig sa aking kakayanan. Bakit? Dahil hawak ko po yung katotohanan at mahal ko po yung inyong kaluluwa. Sige po, tayo manalangin na. Tapos na po tayo. Lord, salamat pong muli sa oras na ito, sa kung saan ay naramdaman namin yung kapunuan ng iyong banal na Espiritu. Habang pinapaliwanag ko ito, Panginoon, pinipid up mo ako, Panginoon. Ikaw ang nagigiya sa akin at ang gusto ko nga po sa akin sarili, Panginoon, makatapos lang ako sa maikling oras pero
talagang ang dami niyong pinipid up, Panginoon. Ako'y nagpapasalamat ng buong puso. Sapagkat ito pong mga pinipid up niyo na ito, talagang ito po yung pang sa kaligtasan ng bawat tao. Opo, Lord God. Lord, malapit na po ang inyong pagdating, yung rapture, na kung saan ay ililigtas nyo yung kaming mga body of Christ. Lord God, maaaring itong ginagawa kong ito hindi pa sapat kung sa ginagawa ni Apostol Pablo, maging ang kanyang buhay binigay niya sa kanyang tungkulin para lang magawa niya doon sa abot ng yung hindi abot ng kanyang kakayanan, ginagawa niya, at alam kong nagtagumpay si Apostol Pablo. Pero ako, Panginoon, hindi ko maikukumpara ang aking buhay. Maaaring gatiting lamang ako sa kanya, pero Lord, sumusunod naman po ako ng buong puso sa inyo. Yan po ang aking may pagmamalaki. Galing po sa aking puso yung aking paglilingkod sa inyo, at ginagampanan ko po ito ng buong tiyaga, ng buong katalinuhan, doon na po sa pinakamataas na aking kakayanan. Talagang doon ko na po ipinupunta. At ako'y nagpapasalamat din sa inyo, Panginoon, kung bakit ako natutong gumawa ng mga ganitong thumbnail sa computer. Panginoon, ito'y lahat ay galing sa iyo, Panginoon. Bagamat ang aking aral ay hindi mataas, pero Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo dahil nagagawa ko itong mga ganitong bagay na nagbibigay sa akin din ng kasiyahan sa aking puso. At alam ko din naman, Panginoon, na nasisiyahan ka. Kaya, Lord, patuloy kong inilalapit sa inyo yung mga tao na nagbubukas nito, yung mga naririto na mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, at saka yun din pong mga banyaga na nagbubukas nito. Sinabi ko na sa kanila na basahin na lang nila sa English dahil ipinapaliwanag ko ito sa sarili naming wika. Kaya alam ko matatalino yung mga taong yun, binabasa nila yung mga English na outline ko. Kaya naway mabuksan din ang kanilang mga kaisipan para sa kanilang kaligtasan, Panginoon. Salamat po sa buhay, at patuloy niyo pong puspusin ang bawat isa. Yung mga nagkukulang, punuin nyo. Yung may mga karamdaman, pagalingin nyo, Panginoon. Pinapakiusap po sa inyo. Hindi po ako nag-preach ng healing, pero pinapakiusap po sa inyo, Panginoon, sa aking panalangin, kasi ito po'y parte ng panalangin. Yung mga taong nakikinig nito na mga may karamdaman, pagalingin nyo po sila. At saka yung pong mga nai-stress na nakikinig nito, Lord, gamutin mo sila spiritually, o po, Lord. Salamat po sa araw nito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.